So what's up mga ka-action, mga kakamping, no? Muli naman po tayo nagbabalik sa ating panibagong video, panibagong reaction mga ka-action, mga kakamping. So ito naman po ang ating isang kababayan, 'di ba? Ilang ulit ho natin ito sinasabi regarding po ito sa mga nagpapakalat nga po ng peking impormasyon sa social media. Sabi ko sa inyo, talagang kung hindi nyo ho yan titigilan, ang kapalit po talaga niyan, kulong at iiyak-iyak ho kayo. So, ito naman po mga ka-action, mga kakamping. Bago natin i-play ang video, no, basahin lang po natin itong, naging caption muna. Ayan, credit po sa video ng ABS-CBN News. Please allow me to use for informative purposes only. Thank you so much. Ayan. So, ito po, mag-attach po sa screen ang babasahin ko bago po natin i-play ang video. Humingi ng tawad ang isang content creator na ipinasugpina ng NBI matapos magpakalat ng peking balita tungkol sa agawan umano ng NBI at ng PNP sa 10 million na bounty o reward para sa pag-aresto noon kay Pastor Apollo Kibuloy. Ayun. Ito na nga ho ang sinasabi namin na seryoso ho talaga ang gobyerno natin para tuldukan po ito ang mga nagpapakalat ng mga fake news. 'Di ba? Si NBI Director Jaime Santiago ay nagpaalala na po sa mga nagpapakalat ng fake news na talagang may karampatang pananagutan ho yan, 'di ba? Pero ang iba talaga hindi talaga natututo, 'di ba? Ito naman si ate humingi ng tawad. Alam niyo naman kung anong dahilan. Dahil sa kagustuhan na magkaroon siya ng like at magkaroon ng followers. Ito naman ang ginawa niya. 'Di ba? Bakit? Hindi ba pwede tayong hindi ba kayo pwedeng gumawa ng content na for entertainment purposes halimbawa or mapupulutan ng aral halimbawa ng mga viewers nyo? 'Di ba? Ito gagawin nyo itong isang fake news. 'Di ba? Gagawa kayo ng fake news para mag-viral kayo, para pag-usapan ang video. Pero kalukuhan ang ginagawa nyo Panliling lang sa ating kapwa kababayan ang ginagawa nyo. 'Di ba? At hindi ho yan maganda. Ito ngayon na pinasugpina ka. 'Di ba? Sa mga content creator, kung hindi man talaga sa inyo binibigay ng pagkakataon na sumikat, huwag po kayong magmadali. Huwag po kayong gumawa ng mali. Sumikat nga kayo, pero ang kapalit, himas rihas at luha, sabay na ng sipon. 'Di ba? Hindi pa rin ba kayo natututo? Hindi nyo ba napapanood yung naaaresto ng NBI regarding dito sa mga fake news? Abay, manood ho kayo ng mga balita para maging aware po kayo. 'Di ba? Ito po mga ka-action, panoorin po muna natin ito. Hindi ko talaga alam na mali pala yung ginawa kong pag-post. Ma'am, excuse me lang po, no? Mawalang galang na po sa sagot mo o paliwanag mo. Paanong hindi mo alam na mali ang iyong ginawa na pinost mo? 'Di ba? Sa pagsulat mo pa lang mismo ng caption, alam mong mali. 'Di ba? Alam mong mali. Ngayon ipapaliwanag mo diyan na hindi mo alam na mali pala ang ginawa mo? Napaka-imposible naman, ma'am. Bihira naman 'yan. 'Di ba? Tuloy ho natin. Ako po ay humingi ng paumanhin po sa lahat ng nabanggit doon sa video. Wala po talaga akong intensyon na pag-awayin ang dalawang ahensya po. Sabi ko sa inyo, ang NBI, kami ay magiging seryoso dito sa paghanap ng mga nag-i-spread ng fake news. Nag-post siya na
ang NBI daw at ang PNP ay nag-aaway, nag-uunahan sa 10 million bounty para sa pag-aresto kay Pastor Tibuloy. So walang katotohanan yung ganyan, no? Tapos pinost niya sa kanyang vlog na hininto ng PNP yung isang kotse ng NBI at ginawa na nila ng istorya na gano'n nga. Ayan po ang kanyang post. Sus Maria naman, ma'am. Tapos kakapsyonan mo ng kung ano-ano. Diyos ko. Ang problema lang ho dito, kung ano po ang nakikita nyo po sa video, yun lang sana, magbigay lang kayo ng sarili nyong opinion. Pero kung ang opinion nyo ay may mali siya at gawan nyo ng maling kwento, hindi ho maganda yan. Diba? Hindi ho maganda yan, ma'am. Nakakalason ho yan ng kapwa nating mga kababayan. Diba? Dahil lang sa kagustuhan mo na sumikat siguro o kumita o magkaroon ng like or followers, gagawan mo ng kwento na hindi naman tugma sa pangyayari. Ayan. Sus Maria, tuloy ho natin. So walang ganong istorya. Ang totoo, nakuhanan yun, yung portion na yun, may checkpoint talaga. So, may checkpoint, di hihinto ka. Nung malaman naman ng PNP na NBI yung lulan ng kotse na yun, nangyari ito sa Davao. So, ayos naman. Wala naman. Walang away, walang agawa ng bounty na 10 million. Ang nasa isip ko lang po ay makakuha ng likes. Kasi po nagbablog-vlog po ako. Makakuha ng followers. Yun lang po. Hindi ko po alam na mali na pala yung na-post ko po. Diyos ko, ma'am. Ewan ko lang ha, kung maintindihan, kung kung i-accept yan ng NBI ang paliwanag mo dyan. Pero para sa akin kasi, palaisipan kasi na napaka-imposible naman na hindi mo alam. Di ba? Hindi mo alam. Alam mo naman ang pangyayari kung napanood mo ang video. May checkpoint, huminto ang NBI. Bakit? Sinasabi mo na nag-agawan ng bounty, Maria Joseph? Yun na nga ho ang napakahirap. Magbintang ka na magbintang na wala ka naman datos. Di ba? Mahirap po yan. Fake news ho talaga yan. Di ba mga ka-action, mga kakamping? O ano na ngayon ang mangyayari sa'yo? Dahil sa kagustuhan mo o pangarap mo na magkaroon ng like at mga followers, yan po ang kapalit. Di ba? Ma'am, pwede naman po kayo gumawa ng mga mapupulutan ng aral o kung kaya for entertainment purposes only. Di ba? Mahirap po kasi bintang ka ng bintang na wala ka naman datos na binabasihan. Di ba? Tapos sasabihin mo, hindi mo alam na mali na pala ang ginagawa mo. Sa caption mo pa lang, pagsulat mo pa lang ng caption, maiisip mo na mali eh. Di ba? Mali. Kasi alam mo naman sa sarili mo na may checkpoint, naghinto ang NBI, yun lang. Di ba? Bakit? Doon pa lang alam mo na mali ang gagawin mo eh. Alam mo na gawan mo ng mali siya. Ano na nangyayari sa ating mga kababayan? Di ba? Naaawa man kami sa inyo pero wala tayong magagawa. Seryoso ho talaga ang ating mga otoridad para tuldukan itong mga fake news peddler na nagpapakalat ng maling balita. Dahil isa po itong mali. Dahil nakakalason ho ito sa ating mga kababayan. Kaya pasalamat ho tayo sa mga sangay ng otoridad. Lalong-lalo na ho sa NBI na talagang pinupukusan ho nila itong mga fake news peddler. Diba? Tayo naman mga ka-action, mga kakamping, naiinis tayo kapag may mga fake news tayo na napapanood sa mga social media. Tulad na lang nitong programa ni Mr. President Bongbong Marcos na 20 per kilo na bigas. Hindi pa man inilabas, hindi pa naman nagsisimula ang bintahan.
ayan na, nakikita na natin sa social media, kumakalat na ang mga fake news na bigas na kung ano-ano na lang ang sinasabi ng ang mga creator. 'Di ba? Pero hindi pa nagsisimula ang bintahan ng bigas. Pero yan, kumakalat na. Pero sa ngayon siguro, baka nasa listahan na kayo ng NBI. Baka lang ha. Oh, yung doon sa mga nagpapakalat ng bigas. Nako, sabi ko sa inyo, pag hindi kayo tumigil, yan na talaga ang kapalit. Luha, sipon, himas, rihas. Tuloy po natin to. Pag-aaralan namin mabuti ang kanyang kaso. No? Hindi pa siya off the hook. Pag-aaralan namin yan, at sana po ay matuto na rin yung iba natin kababayan, once and for all, mahinto na itong fake na ito, yung content creators na pag-content lang, tulad ng sinabi niya, para lang kumita, makakagulo. Ayan na po. Ayan na po mga ka-action, no? Ayan na po mga ka-action, mga kakamping. Malinaw na malinaw ho ang sinabi ni NBI Director Jaime Santiago, 'di ba? Hindi nagkulang ang ating mga otoridad sa pagpapaalala, 'di ba? Regarding sa nagpapakalat ng mga fake news, 'di ba? So yun lang po mga ka-action, mga kakamping, no, gin-share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Good evening, everyone. Beautiful.